Hindi ko nga alam kung paano nangyari o talagang lapitin lang talaga ako ng mga kakaiba ditong elemento. Matagal ko na gustong ikwento sa inyo ito, pero actually gusto ko na sanang kalimutan. May mga pagkakataon kasi dito na kakaiba dito yung mga nararamdaman ko sa mga lugar na napupuntahan namin o natitirhan. Isa nga dito yung una namin ditong tinirhan. During the pandemic, lumipat nga kami dito ng marerentahan. Hindi pa talaga namin alam kung anong history ng bahay na ito. Marahil sa mga nakikinig ngayon magtataas dito ng kilay. Kasi iniisip nyo for the content na naman yung video na to. Matagal ko nang gustong ikwento sa inyo pero talagang kinakalimutan ko na lang. Kasi habang inaalala ko to parang kinikilabutan talaga ako. Hindi namin alam kung anong history ng bahay na ito pero dahil nga sa pandemic nung time na yun, mahirap talaga humanap dito ng boarding house. Kaya lang nung pandemic medyo humina yung negosyo namin. Kaya nag-decide kami dito na lumipat na rin. Ang unit na nalipatan nga namin dito ay meron ditong underground or basement. Hindi naman talaga basement yun nung una. Pero inisip na lang na may-ari na i-extend na lang ito at ginawa talaga itong livable na boarding house. Meron nga itong 4 na palapag. Yung basement niya. Tapos actually before yung kalsada meron pang isang palapag. At sa pangatlong palapag ito na yung level sa kalsada. Pero kapag nasa kalsada ka 3rd floor agad yung bubungad sa'yo. Ganito kasi yung mga design ng mga bahay dito sa lugar namin. Sa mga unang linggo namin wala talaga kami ditong naramdaman. Hanggang sa habang tumatagal may mga naririnig kami dito na nalalaglag na sa mas mataas na floor sa amin. Kumbaga dito sa kisame namin na merong mga nakatira doon na mga dicer ng mga produkto o mga ahente na nag-o-offer ng mga produkto nila. Akala ko nung una laging may tao sa floor na yon. Hindi ko in-expect na tuwing gabi lang nagkakaroon ng tao sa unit na yon. Gawa nga ng pandemic lahat kami na lockdown. Pero sila dahil sa may working permit naman sila, pwede sila magtrabaho dahil nga sa essential yung mga produktong ino-offer nila. That time lagi na lang, every time magre-record ako may naririnig ako ditong barya. At kakaiba na rin yung pakiramdam ko kada nagre-record tayo dito. Ibig sabihin ng pagre-record ko dito, yung gumagawa ako dito ng content na nire-record ko na actual habang nilalaro ang isa sa mga horror game. Hindi ko nga alam kung bakit every time na lang parang kinikilabutan ako, tinatayuan talaga ako dito ng balahibo na parang laging may nakatitig sa akin habang naglalaro dito ng horror game. Hanggang dumating sa point na parang lagi na lang may nalalaglag na barya sa aming kisame or sa flooring ng second unit sa taas namin kasi nga basement kami at meron pang isa pa dito unit sa taas namin. Kaya one time sinubukan ko silipin kung may tao pero lagi itong nakapadlock kasi gabi lang talaga nagkakaroon ng tao. Hindi ko na pinansin nung time na yun. Hanggang habang tumatagal na nakatira kami sa bahay na yun, meron kasing nabakanting kwarto doon. Tapos pinaglalagyan lang talaga namin ng gamit, halos hindi namin kwartuhan. Pero every time na dumadaan kami, parang napapalingon kami ng hindi naman sinasadya. Na parang lagi may tao sa kwartong yun, na actually wala naman. Dito madalas kinikilabutan ako. Kahit ngayong pagpunta sa banyo tuwing gabi, ay parang may kakaiba, na parang may nagmamasid. Na halos lagi ka napapatingin sa kwartong yun. Meron kasi ditong 2 kwarto yung unit namin. Yung isang kwarto hindi nagagamit. Every time na lang napapalingon kami doon sa kwartong yun kahit wala naman talagang rason. Sa una binabaliwala lang talaga namin. Hanggang dumating sa point na umalis na rin yung mga nangungupahan sa taas namin sa 2nd floor. Naisipan namin ditong i-occupy yun. Pagpasensyahan nyo na lang yung mga video natin dahil sa medyo pixelated. Gusto ko kasing i-document ito ng maayos. Sa 2nd floor na yon, ang tumira nga pala doon yung mga magulang ko. At actually guys, habang tumatagal, bakit lagi na lang may nahuhulog na barya? Kaya naman one time tumaas ako, tapos chinek ko yung unit nila. Ine-expect ko may tao sana doon. Pag-check ko wala, kaya nakapagtataka. Sa buong unit na yon na pinapaupahan ay kami lang talaga yung nangungupahan dahil nga sa pandemic, walang halos naging tenant yung may-ari. Kaya yung basement at yung 1st floor, kami lang talaga nangungupahan doon. Kaya imposibleng may taong nakatira doon. Nagpatuloy pa yung ganitong senaryo. At actually guys, hindi na kami komportableng tumira. Kakaiba yung nararamdaman namin. Parang laging may nakamasid sa'yo kahit wala naman talaga. Lagi kang kinikilabutan ng hindi mo alam. Pakiramdam mo may kasama ka kahit wala naman. Hindi ko nga alam kung bakit ganun yung pakiramdam ko. Hanggang sa may mga naaaninag na lang ako na parang may anino. Hindi ko na lang ito pinapansin kasi iniisip ko baka anino ko. Pero imposible. Wala kasi akong alam sa history ng bahay na ito. Hanggang nga sa sunod-sunod na gabi na ako dito nananaginip na parang kakaiba. Na nakikita ko yung sarili kong natutulog, as in natutulog talaga. Hindi ko nga alam kung bakit parang aware ako sa paligid na
na parang gising ako pero tulog pala. Sa panaginip ko ay may mga nakikita nga akong mga aninong nakapaligid. Wala silang muka, as in anino lang, parang taong naihulma pero anino lang yung makikita mo, as in maitim lang talaga sila. Madalas ko ngayon napapanaginipan, kaya nga minsan hindi ko talaga dito mapigilang kilabutan lalo na pag may nakikita akong ani-anino. Makailang beses pang naulit yung mga ganitong senaryo at madalas din na may nalalaglag na barya. Hindi ko na lang sasabihin kung saan itong lugar na ito at kung saang unit ito para hindi naman kilabutan yung mga susunod na titira dito. Kasi syempre baka makasira pa tayo dito ng negosyo. Pero nagtataka talaga ako kung bakit lagi may tunog ng baryang nalalaglag sa flooring ng second floor. Every time napapatingin ako sa kisame namin, may mga pagkakataon pa nga na napipick up ng mic natin yung mga nalalaglag dito na barya tuwing nagre-record ako. Sadyang minsan kinakat ko sa mga videos natin pero minsan hindi ko talaga mapigilang hindi ikat yun dahil sumasabay sa boses natin. Kaya kung papanoorin nyo yung mga horror videos natin, may mga mapapansin kayo na parang may naririnig kayong nalaglag na barya. Kung babalikan yung mga videos natin, totoo po yun. May mga iba pa nga nag-comment doon na bakit daw laging may baryang nalalaglag sa mga videos ko. Hindi ko talaga ma-explain ito kasi every time pumupunta ako sa unit na yun, syempre kaming pamilya na rin yung nangungupahan doon. Every time na chinecheck ko kung may tao, wala naman. Kaya nakapagtataka talaga. May mga time pa nga na habang pumupunta ako doon, kinikilabutan talaga ako. Every time na bumababa ako sa unit namin, parang laging malamig yung pakiramdam. Hindi ko masasabi na dahil sa basement yun kasi nga summer that time. Imposible naman na pare-parehas yung feeling ko. Hanggang nga sa dumating sa point na nalaman na namin yung history pala ng bahay na yun. Hindi nga namin in-expect na may namatay na pala sa bahay na yun. Ayon sa kwento, mag-asawa daw yung namatay. Na-involve kasi sila sa ipinagbabawal na gamot. Actually, nagkaroon pa nga ng barilan doon. Pasensya na kung hindi ko ipapakita yung location na to at yung mga nangyari. At kung kailan nangyari ito. Dahil nga sa pinapaupahan yun, ayoko naman makasira ng negosyo. May nakapagsabi nga sa akin na madalas daw ito nagbibilang ng barya. Inaalis ko talaga sa isip yung ganong senaryo pero talagang parang positive ako eh. Nung habang kinukwento sa akin yun, hindi ko talaga mapigilan ditong kilabutan. At actually, after ilang buwan lang na nalaman namin yung ganong kwento, nag-decide na rin kaming umalis sa unit na yun. Hindi dahil sa may nagpaparandam, pero dahil nga sa mahal na rin yung renta. Hindi na rin kasi namin afford. Yung inuupahan namin 11,000 plus 18,000 pa na isang unit. Magmula nung makalipat na kami, parang gumaan yung pakiramdam namin dito at nagkaroon kami dito ng peace of mind. Kasi hindi naman sa pag-ano nung nandoon kami, parang kakaiba talaga yung pakiramdam eh. Na parang laging may nagmamasid sa'yo, nagbabantay ng kilos mo. Hindi mo masabing home sweet home talaga. After na mga ilang buwan na nakaalis na kami doon, nabalitaan ko, merong mga sumunod na umupa sa amin sa bahay na yon. At actually habang nagiinuman daw sila, bigla na lang silang nakarinig dito ng pagkalabog at talaga bumubukas daw mag-isa yung mga pinto. Mabuti na lang talaga hindi namin naranasan yon. Ang huling balita ko nga doon ay meron sila ditong hinire na maglilinis ng unit na yon kasi syempre matagal na nabakante na naman. At ang matindi, mag-isa niya lang. Habang naglilinis daw siya doon ay bigla daw nagbukas at nagsara lahat ng mga pinto. Parehas lang sa experience sa mga nagiinuman. Bago lang sa pakiramdam niya yun kaya naman agad-agad siyang tumakbo. Actually hindi niya pa talaga alam yung kwento ng bahay na yun. Tumakbo nga siya papuntang kalsada at tinawagan na mismo yung may-ari ng unit. Kahit wala na siyang sahurin sa araw na yun, sinabi niya na hindi niya kayang linisan yung unit kasi may nararamdaman siya at parang may nagpaparandam sa kanya. Yun na nga yung huling update ko sa unit na yun. Isa lang ito sa mga kababalaghang naranasan ko sa tala ng buhay ko. At actually ayoko na sanang i-content ito, pero every time kasi napapanaginipan ko talaga ito eh. Baka parang gusto niyang ipagsabi ko. Kaya syempre guys, sa tingin ko dito ko muna tatapusin ang video na to. At syempre kung gusto mo ng mga ganitong content, huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe na rin. Salamat ulit sa panonood mga kaloko.